Nice day ngayong araw. Home service pa rin. At may i-cover up tayong tattoo. Sprayan na nga natin ng alcohol para malinis na, para maidikit na rin natin tong stencil. Yung ginawa nga natin ditong diskarte, kinat na natin yung mga flowers. Taas baba lang kasi yung gagawa natin dyan ng stencil. Dahil ipo-full block na natin yung mismong gitna. Kaya i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. Dito nga tayo mag-uumpisa sa i-cover up natin. Dahil nga ipo-full block natin yung area na to, gamit tayo ng curve magnum para maging suabe yung gagawin nating shading. Kaya nga lang din at hindi tayo nakapagdala ng mas malaki pang needle. Kung nakapagdala sana tayo ng 23 magnum, mas mainam sana. Dahil kaya naman papasukin dito yung mas malaki pang needle. Naglinya na nga rin pala tayo para hindi na rin tayo maligaw. Saan ka ba pupunta, ba't maliligaw ka? Para hindi na tayo mahirapang magtansya kung saan yung pinaka-shading natin. Para tuloy-tuloy na lang din yung gagawin nating shading at hindi na tayo mangangamba na baka sumobra yung kapal ng gagawin nating shading. Alam mo ba, Kap, kaya mas maganda gumamit ng mas malaking needle sa gantong pyesa para din mas mabilis matapos yung pag-shading, lalo na kung gantong pyesa yung gagawin mo. Tapos makakatulong din yung mas makapal na needle sa mga client na nagpapatato ng makakapal o yung parang kalabaw skin na tinatawag. Basta mas makapal yung gagawin na shading, mas mainam na mas makapal din na needle. Sa pagtatato kasi, mas mainam na mas magagawa natin ng mabilis para nang sa ganun hindi sobrang magtitiis yung mga client natin sa sakit, dahil mas nakakatulong sa kanila kapag mabilis natin nagagawa ay mas mabilis din nilang makukuha yung tattoo na gusto nila. Hindi na kailangan magtais sa sobrang tagal ng pagtatato. Kaya nga rin pala ginawa natin, unahin yung black ink sa taas dahil gagamit tayo ng red ink para dito sa bulaklak. Kung mapapansin nyo rin, nakagawa na tayo ng maliit na linya. Dahil sa reference ay maliit lang o manipis lang yung linya, dahil makapal yung linya na black natin sa taas, parang hindi tumutugma yung linya na ginawa natin dito sa bulaklak ay kakapalan natin. Dahil gumamit tayo ng 3RL na needle nung una, ngayon naman ay gagamit tayo ng 5RS para dito sa linya, para medyo kumapal yung outline ng flowers. Bali, dito lang tayo sa outline ng flowers gagamit ng 5RS na needle. Tapos naman natin sa bulaklak, dito naman sa dahon na gagawin natin ay gagamit tayo ng 3RL na needle. Dapat kasi ay 3RL lang naman talaga yung gagamitin natin dito sa bulaklak at dahon. Pero nag-outline tayo ng malaking linya para sa bulaklak, nang sa ganun ay mas lumutang yung design ng bulaklak. Hindi kasi ganun kaganda yung kakalabasan kung pare-parehas lang linya yung gagamitin natin. Kaya mas mainam talaga na gumamit din ng mas makapal na linya, lalo na doon sa part na kailangan talagang makita sa mismong design. Dahil nga bulaklak at dahon tong ginagawa natin, syempre yung gusto nating makita ay yung bulaklak. Kaya ayun yung kailangan nating kapalan o kailangan lagyan ng outline para nang sa ganun mas lumutang pa yung mismong design ng bulaklak. Dahil nag-outline tayo ng 5RS, naglagay naman tayo ng texture na 3RL dun sa gitna ng mga bulaklak o yung mismong design ng flowers. Ay na nga rin at nag-highlights na tayo. Gumamit na nga lang din tayo ng 3RL na needle para sa highlights o white ink na nilalagay natin. Ayun na nga rin, tapos na rin pala tayo. Inisa na nga lang din natin. Gumamit tayo ng foaming soap na antibacterial para malinis natin tong ginawa nating tattoo. At heto na nga rin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. May full block sa gitna at may flowers sa paligid. Maganda yung appealing design ni ma'am, kaya nakagawa na naman tayo ng magandang tattoo. Nagustuhan naman ni ma'am yung nagawa nating tattoo sa braso niya. At talagang na-cover up na natin yung dating tattoo ni ma'am. Kaya ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice! Shoutout sa'yo, Aldrin Denebro. Salamat sa tunay na suporta!